Magkasamang lumayag ang barko ng BFAR na BRP Dato Bangkao at ang Philippine Coast Guard BRP Bagakay. Ang misyon nila, mag-maritime patrol sa may bandang Baho de Masinloc o Panatag Shoal at magbigay ng ayuda kasama ang diesel sa mga mangingisda sa lugar. Sa paligid ng Panatag Shoal, sinundan at sinubukang harangan sila ng magkasanib na puwersa ng China Coast Guard at China Militia Vessel sa may entrada ng Panatag Shoal. Nag-umpisa na sa pag-water cannon ang China Coast Guard. Sa loob ng BFAR vessel, ramdam ang lakas ng ilang minutong water cannon mula sa China Coast Guard 3305. Gumewang-gewang ang BFAR vessel. Lumipat dito sa likod. Habang tuloy sa pag-water cannon, nagkabanggaan ang China Coast Guard at BFAR vessel. Nangangamoy. Inaalam pa ng BFAR kung ano ang mga nasira sa barko nila. Wala namang na-report pa kung may nasugatan sa mga sakay nito. Sa videong ito na mula sa Philippine Coast Guard, kita kung paano pagtulungang i-water cannon ng China ang barko ng PCG. Sabay ang water cannon mula sa kaliwa at kanan. Ayon kay PCG spokesman Commodore J. Tariela, nasa 100 yards o 100 feet lang ang layo ng PCG sa entrada ng Panatag Shoal nang magbuga ng water cannon ang China. Sira ang railings at canopy ng PCG vessel. Ayon sa pahayag ni Commodore Tariela, ang ginawa ng mga Coast Guard ng China at ng mga sitang natamo ng mga barko ng PCG ay patunay ng harassment nila sa mga barko ng Pilipinas. Pero ayon sa pahayag ng China Coast Guard, pinaalis nila ang Philippine Coast Guard at BFAR vessel dahil nang himasok ang mga ito sa sakop nilang Wangyan Island, ang tawag nila sa Panatag Shoal. Nakita rin ng PCG ang inilagay na 380-meter floating barrier ng China sa Panatag Shoal. Pero sa kabila ng mga harassment ng China, itinuloy ng BFAR at PCG ang misyon para sa mga Filipinong mangingisda.